Ngayon ay ating ibida ang kwento ng babaeng hiniwalayan ng kanyang kasintahan matapos malamang siya ay isang tagalinis lamang. Ngunit laking pagsisisi nito nang malaman ang kanyang tunay na katauhan. Naglalakad si Eileen sa loob ng mall habang nilalasap ang buhay. Maraming tao ang hindi pinahahalagahan ang pagiging buhay at madalas sinisisi ang kanilang kabiguan sa kanilang mga magulang o sa kanilang kapalaran. Ngunit si Eileen ay laging alam na ang pinakamahalaga ay ang buhay at ang iba naman ay maaaring makamit kung mayroon kang hangarin at layunin. Habang nag-iisip ng malalim, hindi napansin ni Eileen ang isang estranghero na may hawak na tasa ng kape na halos mabangga siya. Halos hindi pa nakakabawi mula sa hindi inaasahang pangyayari, napagtanto ni Eileen na ang kanyang suot ay lubos na madumi na. Mahinahon siyang ngumiti at kalmadong tumingin sa binata na kung saan ay takot na humihingi ng paumanhin at hindi alam kung paano makakabayad ng pinsala. Ayos lang, kung hindi ko ito maalis, isusuot ko na lang kapag maglilinis ng bahay. Laking gulat ng lalaki na hindi man lang nag-iskandalo ang babae at hindi rin humingi ng bayad. At tiningnan niya si Eileen ng may interes. Bilang paghingi ng tawad sa aking pagiging clumsy, inaanyayahan kita sa isang restoran ngayong gabi. May nakakaakit ng ngiting sabi ng lalaki na hindi matanggihan ni Eileen. Nagpalitan sila ng mga cellphone number at inalok ng lalaki na nagngangalang Vincent na ihatid ang dalaga pa uwi para hindi na ito magbiyahe na suot ang maruming damit. Ang gabi sa restaurant ay naging kahanga-hanga. Napagtanto ni na Eileen at Vincent na marami silang pagkakapareho hanggang sa nagpasya sila na mas kilalanin pa ang isa't isa at marahil ay ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sa itsura ni Eileen at maging sa kasuotan nito, naisip ni Vincent na siya ay isang matibay at independent na babae at kumikita rin ng maayos. At nang magbayad si Eileen para sa kanyang sarili, tuluyan ang nakumbinsi si Vincent na hindi siya nagkamali sa pagpili. Halos araw-araw na silang nagkikita mula noon. Madalas ipinagmamalaki ni Vincent na siya ay isang mahusay na marketer at sinusubukan siyang agawin ng kanyang mga kakompetensya sa pamamagitan ng pag-alok ng mas mataas na sahod. Gayunpaman, nanatili siya sa kanyang dating trabaho dahil hindi siya komportable na umalis. Nakuha niya ang trabaho sa pamamagitan ng pagkakaibigan at ayaw niyang iwanan ang taong tumulong sa kanya. Ilang beses na niyang sinubukan tanungin si Eileen kung saan ito nagtatrabaho, ngunit palagi itong umiiwas sa pagsagot. Sinasabi lamang nito na ang mahalaga ay hindi ang posisyon ng isang tao, kundi kung ano ang nasa kanyang kaluluwa at puso. Pagkaraan ng ilang buwan ng kanilang pagdidate, nagsimula ng pag-usapan ni Vincent ang kanilang kinabukasan na magkasama. At binalak pa niyang ipakilala si Eileen sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Hindi gustong magmadali ng dalaga dahil mayroon na siyang karanasan sa isang nabigong relasyon noon at ngayon ay natatakot siyang magkamali muli. Ngunit hindi nagtagal, hindi na rin nakaya ni Eileen na pigilan ang kanyang nararamdaman dahil nahulog na siya ng tuluyan kay Vincent. At sa kanyang kaloob-looban ay nangarap siyang maging asawa nito. Isang gabi, nakatakda sanang manood ng concert ang magkasintahan, ngunit mas tumagal si Eileen sa trabaho kaysa sa karaniwan at hiniling niya kay Vincent na sunduin siya. Lubos na nasabik ang lalaki dahil sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong malaman kung saan nagtatrabaho ang kanyang minamahal. Base sa ibinigay na address ni Eileen, isa sa mga pinakaprestihiyosong business center sa lungsod, napagtanto ni Vincent na mataas ang posisyon ni Eileen doon. Dumating ang binata ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras at pagkatapos makuha ang numero ng opisina mula sa gwardya, nagmadali siyang umakyat sa ikalimang palapag. Nang itulak ni Vincent ang pintuang salamin ay natigilan siya sa may pinto. Ang kanyang minamahal ay naglilinis ng sahig, masigasig na nagtatrabaho gamit ang map sa harap niya. Pagkawala ng pag-asa kasama ng ilang hindi maipaliwanag na damdamin ang pumuno sa kaluluwa ni Vincent. Tagalinis? Seryoso ka ba? Nakangising sabi ni Vincent. Naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mga inosenteng pangarap, kung saan inakala niyang ang magandang babaeng ito ay nakaupo sa upuan ng direktor o pinuno ng departamento man lang. Samantala, nagulat si Eileen sa maagang pagdating ng kanyang nobyo at hiniling niya maghintay muna ito ng kaunti hanggang sa matapos niyang linisin ang pasilyo. Kumilos siya ng kalmado at natural na parang walang nangyari
ngunit bigla namang nagalit si Vincent. Nagsimula itong tumawa ng hysterical, kaya't iniwan ni Eileen ang map. Tumayo ng tuwid at tiningnan ang kasintahan ng may hindi maipaliwanag na tingin. Ayos ka lang ba? Niloko mo ko ng husto. Kaya pala hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka nagtatrabaho ha? At gumawa ka pa ng eksena sa restaurant noong unang araw. Binayaran mo pa ang hapunan mo mismo. Nakasuot ka pa ng mamahaling damit. Siguradong nirentahan mo lang yun. Akala ko talaga, isa kang matagumpay na babae. Pero isa ka lang pala kawawang tagalinis. Patuloy sa pagtawa si Vincent na hindi mapigil. At nang sa wakas ay nagawa niyang kumalma, tiningnan niya si Eileen ng may labis na paghamak at napanganga naman sa takot ang dalaga. Ang mapagmalasakit na lalaking ito na may mainit at malambing na mga mata ay biglang naglaho. Sa halip, isang hindi kilala at hindi kaaya-ayang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Isang lalaking gusto niyang takbuhan at hindi na muling makita pa. Napuno ng lungkot ang mga mata ni Eileen, ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang emosyon. Kalimutan mo na ang concert. Swerte na lang talaga at hindi pa kita naiipakilala sa mga kaibigan ko. Kundi mapapahiya ako sa harap nila. Nakakadiri ang ideya na ang mga kamay na ginamit mong maglinis ng mga banyo ay ginamit mo para yakapin ako pagkatapos. Sabi ng binata ng may paghamak at pagkatapos ay nagtungo na sa pintuan. Hirap na naghintay si Eileen. Matapos umalis ni Vincent ng opisina, pagod siyang sumandal sa pader. Unti-unting bumagsak sa sahig at pinapayagan ang kanyang mga luha na lumabas. Labis siyang nasaktan sa mga salitang binitiwan ni Vincent, ngunit higit sa lahat, masakit na muli niyang pinagkatiwalaan ang isang lalaki na hindi karapat-dapat. Hindi nagtagal at kumalma rin si Eileen. Bigla niyang napagtanto na tama ang kanyang naging desisyon sa maagang pagpapauwi sa Tagalinis ngayong araw. Ang matanda ay may anak na babae na nasa ospital. At ang manugang nitong lalaki ay nasa biyahe para sa negosyo. Kaya't ito ang kailangang sumundo sa kanyang apo mula sa kindergarten sa araw na yon. Tinatrato ni Eileen ang lahat ng kanyang mga empleyado na parang pamilya at laging handang tumulong sa mga ito. Sa pagtatapos ng araw na yon sa trabaho, nagdadala siya ng tubig para sa kanyang mga halaman at sa hindi inaasahang pagkakataon, nabasag ito at kinailangan niyang linisin. At ngayon, natutuwa siya dahil ito ang nagsilbing daan upang lubusan niyang makilala ang lalaki na plano niyang pakasalan. Ilang buwan na ang nakalipas, halos hindi pa rin makamove on si Vincent sa ideya na nakipagrelasyon siya sa isang tagalinis. Galit na galit siya kay Eileen dahil sa pagkakait nitong sabihin ang katotohanan sa mahabang panahon. Nahihiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan at sa lahat ng tanong ng mga ito tungkol sa kanyang biglaang pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Biro lamang ang kanyang naging sagot na hindi sila magkasundo sa ugali. Isang araw, ipinadala ng boss si Vincent upang makipagkasundo ng kontrata sa mismong ahensyang pinagtatrabahuhan ni Eileen. Nang maramdaman niya ang kaba na baka makasalubong niya ito at magpasya na kausapin siya, ramdam niya na hindi niya kakayanin ang ganoong kahihiyan. Gayunpaman, napakahalaga ng kontrata na ito para sa kanyang karera. At bukod doon ay hindi maaaring tanggihan ni Vincent ang tungkulin. Ang kanyang misyon ay ang makipagnegosasyon tungkol sa diskwento. At malinaw na ipinahayag ng kanyang boss na magdedepende ang kanyang karera sa kung paano niya ito haharapin. Nakapokus at medyo ninenerbiyos si Vincent habang sumasakay ng elevator patungo sa ika-5 palapag. Ngunit nang pumasok siya sa opisina, nagulat at naguluhan siya nang makita ang isang tagalinis sa kanyang harapan. Akala niya ay si Eileen ito noong una, ngunit nang mas mabuti niyang tiningnan, napagtanto niya na ito ay isang matandang babae. Medyo na-relax si Vincent at sinabi sa sekretarya na may appointment siya sa direktor. Ngumiti ang babae at pagkatapos ay sinamahan siya papunta sa opisina. Binuksan ni Vincent ang pinto ng may kumpiyansa sa sarili, ngunit tila bigla siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likuran at natuyo ang kanyang bibig. Tiningnan niya ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Naglilinis ito ng alikabok mula sa dahon ng mga halaman. Hindi siya makapaniwala na si Eileen ang kanyang nakikita. Si Vincent ay nag-alinlangan at hindi alam kung ano ang gagawin hanggang sa biglang humarap si Eileen. Dati siyang nakikipag-ugnayan sa mga marketing specialist, ngunit nagulat siya nang makita ang dating nobyo. Samantala, hindi naman siya nagpakita ng tanda na kilala niya si Vincent.
Binati niya ito ng malamig at walang pakundangan, para bang hindi sila nagkaroon ng malapit na relasyon. Ang sakit, pagkabigo at ang nakakahiya nilang huling usapan ay nanatili sa hangin. Kinuha ni Aileen ang mga dokumento mula kay Vincent. Umupo siya sa kanyang upuan habang sinusuri ang nilalaman ng mga papel. Samantala, ang lalaki naman ay maingat na umupo sa upuan sa harap. Tinitingnan si Aileen at mapait na pinag-iisipan kung gaano siya katanga. Na hindi niya naunawaan ang sitwasyon at nawala ng pagkakataon na makasama ang matagumpay na babae tulad ni Aileen. Hindi na mapigil ni Vincent ang kanyang sarili at tinanong ang pangunahing tanong. Bakit nangyari ang lahat ng ito sa atin ng ganito? Tanong ng binata sa dating kasintahan na kung saan ay hindi nagpapatinag at patuloy na tinitingnan ang mga papeles. Bakit? Mahalaga pa ba yun ngayon? Sagot ni Aileen na hindi pa rin umaalis ang paningin sa mga dokumento. Nangyari na ang lahat at wala nang magagawa para baguhin yun. Magalang siyang ngumiti ngunit napakalamig. Hindi kailanman siya mapapatawad ng dalaga at malilimutan kung anuman ang kanyang nagawa. Malungkot na tumango si Vincent na pagtanto na tama si Aileen. Matapos pag-aralan ng kontrata, tumingin si Aileen kay Vincent at siniyasat niya ito ng isang napakalamig na tingin na nagpaiyak sa lalaki. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niya na hindi na niya magagawa pang makipagnegosasyon ng diskwento kay Aileen. Tambak ang trabaho ko ngayon, kaya hindi ako prepare na permahan ang kontrata ng basta na lang. Umiiling na sabi ni Aileen na kung saan ay may-ari ng pinakamahusay na ahensya pagdating sa promosyon. At dapat mong taasan ang halaga ng kontrata ng hindi bababa sa 50% para masimulan ang usapan. Napagtanto ni Vincent na nabigo siya sa kanyang deal. Nawala ang kanyang pasensya at nagsimulang magmakaawa kay Aileen para sa kanyang kapatawaran. Hiniling niya na huwag siyang tratuhin ng masyadong mahigpit. Pinaalala niya kung gaano sila kabuti noong magkasama pa sila. At sinubukang kumbinsihin ang dalaga na muling pag-isipan ang kontrata. Hindi na ito tungkol sa diskwento. Hiniling ni Vincent na pumayag man lang si Aileen sa mga kondisyong napagkasunduan at naisulat na sa kasalukuyang bersyon ng kontrata. Ngunit matigas si Aileen. Paglabas ng opisina, dumiretso ang binata sa labas ng gusali at malungkot na tinawagan ang kanyang boss. Tinanong ng boss kung anong klaseng diskwento ang nakuha niya. Umaasang makarinig ng kahit ano pero hindi ang ibinalita ni Vincent. Gusto niyang taasan ang halaga ng kontrata ng 50%. Aminado si Vincent at mental na inihanda ang sarili para sa galit na makukuha niya sa kanyang boss. Nagbibiro ka ba? Sobrang pagod na ako sa'yo. Tama na. Hindi na ako kailanman kukuha ng empleyado na dahilan sa kakilala. Inaasahan kita bukas ng umaga na may dalang resignation letter. May mga maikling tunog sa cellphone at napagtanto ni Vincent na sa pagkakataong ito, nakagawa siya ng hindi na maitatamang pagkakamali at tapos na ang kanyang karera. Dati niyang ikinikwento kay Aileen ang kanyang mga tagumpay, pero sa katotohanan, si Vincent ay isang karaniwang specialist lamang. Marami siyang nagawang pagkakamali sa kanyang trabaho at tanging sa tulong ng kanyang mga kakilala, kaya siya nakapasok sa isang magandang kumpanya. At ngayon, wala siyang ideya kung sino ang tatanggap sa kanya na tulad ng ganoong kagandang posisyon na may mataas na sahod. Inisip niya na lamang na kailangan niyang magtrabaho bilang kargador o mas malala pa ay bilang janitor. Sa mga sandaling iyon, malinaw niyang naalala ang masakit na tingin ni Aileen sa kanya nang pagtawanan niya ito. Nakaramdam siya ng sakit at kahihiyan sa kanyang nagawa. Ngunit wala na siyang magagawa pa tungkol dito. Eto nga pala ang inyong ineng at salamat sa pakikinig.